Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian D. Sumundo sa ating po aking daily devotion ngayong araw, August 30, 2025. Ngayong araw po natin tutunatin si researcher sa Samuel Edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about sanctification. May filter na ba ang bibig mo? Now, ating talata po natin sa 2 Corinthians chapter 2, verse 18. Sabi po ito, basahin ko po. And all with fair praise, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Now, pakati mas malaking kung isipin ng talata nito. Ito po mas maintindihan natin ating devotion, ngayon pala ako sa ating teaching for today. So tayo bilang Kristiyano, yung journey po natin, meron po itong tatlong magandang stages. Unang stage po, yung justification. So, yung justification po, is the moment wherein nilalagay mo yung 100% ng pananampalataya mo kay Jesus Cristo. Wherein God declares you righteous. Kumbaga, it is like standing in a courtroom and hearing na naririnig mo yung judge na sasabihin hindi ka guilty because of what Christ has done for you. Hello po, sanctification. So ito po yung process we're in right now, where God is shaping us little by little to become more like Jesus Christ. Yes, hindi po siya instant, but ito po ay totoo. And finally po, yung po tayo tatawag ng glorification. So it is today where we will stand before Christ and be fully perfect. Through glorification po, yung body po natin, it can make sin, wala ng weakness or brokenness, and that's so ngayon po tayo ulit ako sa ating application. So ano nga ba yung dapat natin gawin or plan sa ating buhay? So paano nga ba natin isasabi yung buhay? And natutunan natin. So one way of that is by learning to gawin natin yung mga bagay na nakapagbigay ng pagkakas. So let's be mindful of the voices, yung habits natin. And syempre, pati na rin yung environments na nabuhulma sa atin. Kalawa po, i-filter po natin kung ano yung mga pagpasok sa isipan, sa puso't isipan natin. So let's guard ourselves against things na maaaring mag-corrupt sa ating isipan. And instead, i-fill po natin ito with something na nag-brings ng katotohanan, ng buhay ng katotohanan. And also filter what comes out of your mouth. So syempre, dapat yung mga words na lumalabas sa ibig mo, it reflects your heart, yung lalaman ng puso mo. So let them build us, encourage us, and bring grace. So pag ginawa mo itong mga ito, talagang kahit little by little, as they pass, talagang mag-grow yung pananampalataya mo, mag-grow yung relationship mo with Christ. Marami po tayong tutunan sa araw.